Hi! In this video ay tuturo ko sa iyo kung paano nga ba i-manage ang restaurant mo gamit ang Merchant Tree POS. Tuturuan kita kung paano gumawa ng catalog, mag-track ng sales, mag-record ng expenses, mag-manage ng inventory, mag-generate ng reports at maraming pang iba. Ang Merchant Tree POS po ay na-download sa App Store at sa Google Play Store. Pwede mo siyang gamitin sa tablet, sa mobile, sa desktop, sa laptop at sa iba't ibang mga browser. Ngayon ay tuturuan kita kung paano gumawa ng catalog. So dito mo ina-add yung products mo, kasama yung price, yung kanilang name, category, variants, at maraming pang ibang details. Ngayon ay pupunta tayo sa catalog. Gagamit tayo ng quick import. So punta ka sa catalog, product or services, tapos import products or services, tapos quick import. So in this video ay gagawa tayo ng isang bottled water, isang iced tea na may variants, tsaka isang bangus sisig na may ingredients. So ngayon, umpisahan muna natin sa bottled water. Lagyan mo dyan drink sa category. Bottled water. Price niya, 20, 50 ng cost, tapos inventory, 100 pieces. Pangalawa naman ay iced tea. Iced tea. Tapos meron siyang dalawang variant. Yung isa, regular. Yung isa naman ay large. Price naman nito ay 50, cost 40. Sabihin natin 100 na rin stock niyan. Yung isa naman 60, 50, 100. Tapos close mo lang to. So meron na tayo dito ng dalawang product. Tapos start import ka lang. Yan, import successful. Tapos next, punta ka sa go to catalog. Yan, meron na tayo dito ng dalawang product. Ngayon, lagyan natin siya ng picture. Bottled water. Ito yung details niya. Tapos, lagyan natin dito ng image. Save. Yung isa naman ay still lagyan natin ng image. Save. So, makita mo, may dalawa ditong variant. Regular tsaka large. Yan, meron na tayong dalawang product. Ngayon, gawa naman tayo ng isa pang product, yung bangus sisig. Tapos, lagyan natin ng ingredients. Create product ka dito. Ito naman yung gamitin natin. Yung manual creation ng product. Hindi tayo gamit ng quick import. So, lagyan mo lang dito. Kunyari, category, seafoods. Product name, bangus sisig. Pwede ka maglagay dito ng description. SKU, automatic siya naglalagay. Tapos dito, inventory tracking bundle, gawin natin. Yung kanina mga nauna ay track stock. Base unit, piece. Tapos, ang kanyang price, sabihin natin 350. Yung cost, mamaya na to. Kasi magpo-food costing tayo dito. Automatic na magkakaroon tong cost. So, lagay tayo ng ingredients dito. Unang ingredients, kunyari, bangus belly. Tapos, mayonnaise. Next, lagay tayo ng butter. So, itong mga ingredients na to ay mga nagawa ko na. Pwede mong gawin yan dito sa create new inventory item or pwede kang gumawa dito sa inventory item sa inventory. Okay? Pero ngayon, para mabigyan ka ng idea, gagawa ko ng isang inventory. Gagawa ko ng isang inventory item, butter. Create new inventory item, tapos lagay mo dyan butter. Yung cost niya, sabihin natin 0.5 per base unit, per gram. Per gram yung gagawin ko. Initial stock, sabihin natin meron akong 2 kilo. Pre-order level naman, half kilo. Create item. So, yan. Ngayon, maglagay naman tayo ng quantity. Bangus belly, 350 grams. 60 grams yung mayonnaise. Butter, 20 grams. Okay? Makikita mo dito, meron na ritong nabuo na cost. Click mo lang apply calculated cost. Yan. So, in this way, maayos kang nakapag-food costing. Tapos, accurate pa yung grams at yung inventory mo. Tapos, lagay ka rito ng image. Bangus sisig. Save. Yan guys, nakagawa ka na ng 3 product. Okay guys, punta naman tayo sa point of sale. Ang point of sale
ay feature para mag-record ng sales. Bawat transaction na ginagawa mo dito ay real-time na nasa-save sa system. Sa bawat benta mo, automatic na nabawasan stock, kaya updated agad yung sales, yung inventory mo, at yung reports ng store mo. Sa gawa tayong scenario, ikaw yung business owner, tapos ikaw din yung cashier ng business mo. Merong umorder ng bottled water at saka ng isang iced tea. I-click mo muna itong start ship. Tapos, enter the initial cash amount. Ilagay mo muna 0. Wala muna tayong perang pag-usapan. Start ship. Yan, your ship has been started successfully. Tapos may order ng bottled water. Punta muna tayo dito sa inventory items. Makikita mo na yung bottled water mo dito ay 100 pieces. So lahat yan ng ating mga stock, ng ating mga ingredients, pati mga product natin ay naka-even. Pre-order level, ito yung sinabi ko kanina. Halimbawa, itong bottled water, 10 pieces, 100 pieces. Pag 10 pieces na lang siya, automatic na mag-notify cellphone mo na mag-reorder ka na. So balik tayo sa point of sale. Halimbawa, may umorder siyang bottled water, tapos ng iced tea, regular. Add to order ka lang. Next, dine in or take out, lagay mo natin dine in. Tapos proceed to payment. Nandito yung iba't ibang payment method natin. Credit card, GCash, Paymaya. Pwede ka rin mag-split payment dito. Tapos cash payment, halimbawa, ang binayad niya ay 100 pesos. Automatic na may change ditong 30 pesos. Dito naman sa order details, makikita mo na meron tayong order source. Pwede kang pumili ng kahit anong source dito, kung online man yan or sa physical store. So ngayon, physical store muna yung piliin natin. Notes, pwede ka maglagay dito ng notes, yung delivery, o kaya yung address or cellphone number, etc. Create order lang tayo. Yan, ito na yung ating online receipt. Kung may connected kang printer, automatic na lalabas tong receipt na to. So makita mo dyan, yung kanyang in-order, ayan. Tapos, pwede kang mag-print slip para sa kitchen. O pwede rin naman dito mag-download ng invoice, print invoice, saka email receipt kung kailangan. So makikita mo naman dito sa inventory items na yung ating bottled water, 99 na lang. Iced tea regular, 99 na lang. So ganun yung tumatakbo yung inventory natin. So meron tatlong inventory sa merchantry. Una, single inventory. Kapag bumili ng isang bottled water, automatic na mabawasan yung inventory mo ng isang bottled water. Pangalawa naman ay yung bundle o ingredient base. Kapag ka bumili ka ng isang product na may mga ingredients, automatic na ibabawas yung ingredients sa inventory mo. Pangatlo naman yung no tracking. Ito naman ginagamit ng mga restaurant namin kapag may mga delivery charge sila. Gumagawa sila ng catalog na no tracking, tapos may iba't ibang mga delivery charge. So halimbawa naman may umorder sa iyo ng bango sisig. Bango sisig, tapos proceed to payment. Sabihin nating GCash. Yan, tapos create order ka lang. Yan. Makikita mo sa inventory items na yung kanyang mga ingredients ay nabawas na. Yan, bangus belly, sibuyas, sili, calamansi, mayonnaise, yung butter nabawas na lahat. So, ganun tumatakbo yung ating bundle inventory. Next, makikita mo ang iyong sales dito sa dashboard. Yan. So, ngayong araw na to, ito yung ating sales. So, created by Juan de la Cruz. Dito sa taas, meron tayong widget. Ito yung ating status na inventory. So, pwede mo i-click yan, out of stock. Yan, beef steak. Low stock. Yan, Coke. Balik tayo sa dashboard. Dito naman may widget para sa mga unpaid transaction. Makikita mo naman dito ang ating sales and expenses. Pwede mong gamitin yung preset natin dyan. Today, week, month. Ito naman ang ating top selling products by amount. Nandito naman yung ating low stock items, ang top 5 inventory natin. Halimbawa naman guys, kung nagkamali ka ng punch, o kaya mali yung na-order, i-void mo lang yung order. Pag binoid mo yung order, punta ka lang sa sales orders, tapos halimbawa itong bango sisig mali yung order. Click mo lang yan, tapos itong void. Confirm. Yan, voided na siya. Makikita mo dito sa dashboard, na nasoli yung pera niya. Makikita mo rin sa inventory items na nabalik na yung kanyang mga ingredients. Punta naman tayo sa discounts. Halimbawa, magdi-discount ka ng order. Halimbawa, itong bango sisig.
yung umorder sa'yo, halimbawa, meron ditong calamares, pwede kang gumamit dito ng discount. Senior, PWD, percentage, amount discount. Ayan. Kung senior, automatic na yung whole order, magkakaroon ng senior discount, ayan, 126 pesos. Pwede naman na gamitin mo, halimbawa, isang item lang yung may discount, halimbawa, itong pinakamataas lang. Yan, lagyan mo ng senior. So, yung isang item lang merong discount. Proceed to payment, create order, yan, kita mo yung discount dito. So guys, kung meron naman kayong mga customer na gusto mong i-track yung kanilang mga binibili, gaano siya kalakas bumili, kailan ba siya huling bumili, so ganito lang. Halimbawa, bangong sisig yung kanyang order, proceed to payment, customer, pwede kang gumawa dito ng kanyang database. Halimbawa, Jenna Tan, email, jenna@sample.com. Okay. Cellphone number, yan. Save, create order ka lang. Ayan, okay na. Customer Jonathan. Ayan. Makikita mo yan dito sa sales. Tapos, customers. Ayan. Meron ka na dito yung database ng customer mo. Pag kinlik mo yan, kita mo dito yung kanya information, sales information, order history. Tapos, kita mo kung kailan siya bumili. Pag kinlik mo yan, ito yung kanyang binili. Okay, so ganun lang yung ating customers. Okay guys, punta naman tayo sa inventory management. So, ang inventory items ay listahan ng lahat ng ingredients o products na binibenta mo sa store. Dito ka mag-monitor ng stock levels, stock per branches, audit trail, at marami pang iba. Makikita mo rin kung alin produkto yung mabilis maubos, alin ang overstock, at magkano ang total value ng inventory mo. So, dito guys, kita mo yung name. Ito yung name niya. Tapos, stock natin, pre-order level, yung cost. Tapos, makikita mo rin dito, pwede ka mag-filter ng iyong mga branches. Pwede ka mag-filter din dito ng mga status ng stock ng inventory mo. Tapos, pwede ka rin dito mag-search. Halimbawa, grilled. Yan, kita mo dito. Pwede ka rin dito, pwede mo rin makita yung transaction history nito, guys. Yan. Anong stock location, yung nagbawas, yung nagdagdag, tapos ano na yung kanyang stock, sino yung nag-create, anong oras nagkaroon ng pagbabago sa stock. So, kita mo yan dito. Stock per location, ilang stock yung meron ako sa bawat branches, kita mo rito. Catalog usage, saan ba siya ginamit, isang product siya ginamit. Ayan. Recipe, wala pa. Base unit, so iba-ibang mga base unit nandito. Pwede ka rin mag-edit dito ng stock mo. Halimbawa, 1950. Yan, tapos lalabas siya dito sa transaction history. So guys, punta naman tayo sa purchase order or PO. Ang purchase order ay feature para mag-order ng stock sa supplier. Dito mo isa-select ang mga products na kailangan i-restock. Once na ma-receive, automatic nitong dadagdag sa inventory items mo. Tapos, magge-generate to ng expense. So, gawa tayo ng PO. Halimbawa, order ka ng bottled water. Bottled water, 99 pieces. Click mo lang tong new. Tapos, select mo lang yung transaction date. Select mo yung supplier. So, ngayon, wala pa tayong supplier. Tapos, anong branch, anong location, tapos anong store. Sa status naman, pwedeng drop, confirm, receive, pero ngayon receive muna yung piliin natin. Payment status, pwedeng paid, partial, unpaid. Pwede ka maglagay ng notes dito. Tapos halimbawa, ang bibili natin ay bottled water. So, wala muna tayong specific supplier kung kani-kanino lang muna. Halimbawa, quantity, 100. Makikita mo dyan, 1,500. Click Save. So, yan. Ito na yung history ng ating transaction ng PO. Makikita mo dito sa inventory items, bottled water, automatic na nadagdag na yung 100 pieces. So, ngayon, gawa naman tayo supplier. Halimbawa, supplier test muna. Supplier test. Contact person,
Luigi Ho. Yan, Luigi Ho. Phone number 0975-213. Ano lang to? Sample lang yan. Luigi at sample.com. Address, sabi natin Metro Manila. Payment details, bank account, mamaya natin lagyan to. Skip muna natin to. Save supplier. So yan, meron ka na ditong supplier information. Tapos punta ka sa PO. Halimbawa mag-order ka ng bottled water. Select mo muna siya. Halimbawa, ano lang, butter na lang. Butter. Order ka halimbawa ng 5 kilo. So, 2,500. Save mo lang. Meron na tayo ditong transaction na meron supplier. So, pag tinignan natin itong suppliers, Luigi, sa products, makikita mo, sa PO, ito na. Makikita natin na dito tayo bumili kay Luigi ng transaction na yon, ng item na yon. Products, anong products yon? So, yung price niya, 0.50 per gram. Updated siya. Ito yung updated price niya ngayong araw na to. Tapos, kapag naman ang gagamitin natin, ang status ay confirm. Halimbawa, confirm. Tapos, umorder tayo ng, halimbawa, cooking oil. 10 liters yung stock natin. Tapos, bili tayo, halimbawa, ng 10 liters din. Confirm. Tapos, unpaid. Due date. Skip muna natin to. Save ka lang. Ayan. Okay na. Pero makikita mo yung 10 liters na cooking oil, 10 liters pa rin. Kasi confirm. Hindi pa siya receive. So, note lang guys na kapag confirm ay hindi pa papasok sa inventory mo. Pero kapag receive yan, papasok na yan sa inventory mo. Confirm. Mark as paid. Makikita mo sa inventory items, ayan, 20 na siya. So, ganun tumatakbo yung ating purchase orders. Okay guys, punta naman tayo sa inventory counts. Ang inventory counts ay feature para i-check at i-verify ang actual stock ng product sa store. Dito mo malaman kung tama yung system count kumpara sa actual count para maiwasan ang errors, losses, at masigurong accurate ang stock mo. Halimbawa guys, gagawa tayo ng transaction. Mag-inventory count tayo. Normally, ginagawa ng mga restaurant namin ay nag-inventory count sila ng weekly, meron naman ng monthly, meron naman every 14 tsaka 29. Kasi nga naman, magpapasahod sila ng 15:30. Gusto nila, bago sila magpasahod, magpapa-inventory count muna sila. Okay? Tapos, gawa ka lang dito new. Tapos, lagay mo lang itong mga details na to. Pwede kang mag-isa-isa. Pwede kang mag-add new line. Pero mga restaurants namin, ang ginagawa ay load all items. So, halimbawa, nag-inventory count sila bago sumahod. Pagbilang nila yung, halimbawa, bottled water, pagbilang nila, 180 lang. Tapos, theft. Halimbawa, nawawala yung 19 pieces. Save mo lang siya. As a business owner, makikita mo dito sa transaction na to, si Juan de la Cruz nag-inventory count nitong oras na to. Yung bottled water may 19 pieces na nawawala o nanakaw. So sa ganitong paraan, pwede ka magkalta sa sahod ni Juan de la Cruz. Depende na lang sa policy nyo. So ganun tumatakbo yung ating inventory count. Nilalagay lang natin yung actual count para magtugma sa system count. So, malaking bagay to, malaking tulong to, tong difference na to, guys. Pwede mo rin yung i-void, tapos, pwede mo rin i-download at i-print. Download natin. Okay? So, ganyan ang ating PDF. Print, di ko siya ma-print dahil wala akong connected na printer. Okay, guys, punta naman tayo sa stock adjustment. Ang stock adjustments ay para i-correct o i-update ang stock kapag may damage, na-expire o na-miscount. Nag-create yung system ng history para accurate yung inventory reports. Create muna tayo, first stock adjustment. Tapos, ang i-adjust mo, halimbawa, kalamansi. Tapos, nakita mo yung kalamansi, sabi nating damage. 20 yung na-damage. Lagay mo lang dyan, tapos, save.
Makikita mo dito sa inventory items. Okay, yung kalamansi, kanina 44, 24 na lang. Makikita mo yung transaction dito. Yan. Kanina 44, ngayon 24 na lang. Okay? So, ganun lang ginagamit yung stock adjustment. Okay guys, punta naman tayo sa stock transfers. Ang stock transfers ay feature para maglipat ng products mula sa isang branch papunta sa ibang branch. Real-time na na-update ang stock sa parehong branches at may record ng bawat transfer kaya accurate ang inventory reports. Sample tayo, limbawa, maglipat tayo ng bottled water. Bottled water mo ay 180. So, pag tinignan natin dito, restaurant, main, 180. Sa branch, 0. Maglilipat tayo halimbawa ng 100. Stock transfer, new, bottled water, nari 100. From main to branch. Source, destination. Save. Yan. Pag pumunta ka sa inventory items, makikita mo dyan, yung bottled water mo, 180 pa rin. Kasi, naka-filter siya, all location. Pag tinignan mo sa main, 80 na lang. Pag sa branch, yan, 100 pieces nandito. So, ganun, tumatakbo ang ating stock transfers. Okay, punta naman tayo sa ship management. Dito sa point of sale, i-click mo lang tong ship management. Yan, bali, makikita mo dito, ang ship information mo, anong store, initial cash, anong oras ka nagsimula, ilang orders yung nabenta mo. Tapos, etong expenses, pwede ka rin maglagay dito. Halimbawa, nyari, tissue. Amount, sabihin natin 20. Tapos, add expense ka lang. Yan. Nagbawas siya ng 20 sa cash in drawer, tapos nilagay dito sa total expenses. Cash management naman, pwede ka dito maglagay halimbawa, magre-remit ka. Kailangan ng amo mo halimbawa 500. Remove cash. Yan. So, makikita mo siya dito. Cash out. Halimbawa naman, kailangan ng additional na panukli. Kunyari, additional fund. Additional cash. Nagdagdag yung yung amo mo. Kunyari, 2,000. Add cash mo lang. So, pwede rin nga ito gamitin sa mga GCash, cash in, or cash out. Pwede mo gamitin yan. Makikita mo dito, ayan, 2,000. Tapos, andito yung ating payment method na ginamit natin kanina, expenses breakdown, cash movements, at ito yung mga nabenta natin kanina. Pag kunyari, mag-out ka na sa store, and ship mo lang. Tapos, lagay mo 2460. Ayan. So, dapat yung cash in drawer, ito yung cash mo, nabilang mo na, natugma. Okay? So, kung yan ay kulang, 2450, kunyari, magkakaroon yan ng discrepancy. So, ayan, ship natin. Ayan, cash matching. Ganyan mangyari. So, halimbawa, may discrepancy, i-reopen natin itong ship mo. Sample, ang nilagay mo dito, 2450. Pag end-ship mo, yan, may discrepancy 10 pesos. So, reopen natin, ayusin ko lang. End-ship tayo, 2460. End-ship. Yan. So, ito yung buong information ng staff. Yan. So, ganun lang yung ating ship management. Pwede mo i-print yan. So, ngayon wala akong naka-chrome ako kaya hindi ko ma-print to. Wala rin akong printer. Pero sa app, pwede mo yan i-print. Okay, expenses naman tayo. Bali, itong expenses feature ay ginagamit natin para mag-record ng mga gastos natin sa store para laging updated yung financial records natin. Dito mo rin lalagay yung mga expenses like bills, tapos mga supplies, staff allowances, at marami pang iba. So ngayon, sample tayo. Click mo lang tong new. Halimbawa, PLDT. Pwede kang gumawa ng drop, pero ngayon page yung gamitin natin.
Tapos, transaction date, sang store, tapos dito sa category, bills. Pwede ka rin gumawa dito ng ibang category. Expense amount, lagay natin 1699. Notes, nga lagay mo PLDT Fiber. Ayan. 1699. Save mo lang. Ayan, okay na. Automatic, mapupunta yan dito. Makikita mo yan dito sa dashboard. Ayan. Dito yan napunta. Tapos, sales expenses, nandito na rin yan. Makikita mo rin yan dito sa report sa financial summary. Today. Ayan. Tapos yung breakdown nandito. So, ganun lang yung ating expenses, guys. Okay, sa production order naman tayo. Ang production order ay para sa products na ginagawa o niluluto in advance. Katulad ng cakes, cookies, ice cream, ulam, at iba pa. So, binabawasan agad nito yung ingredients sa inventory para matrack ang consumption at laging updated yung stock mo. So, ganun guys ha. Pag tayo gumawa ng production order, automatic kahit hindi pa ito nabibenta, ibabawas nyo na ito sa ingredients. Ibabawas nyo na ito sa stocks mo. So, unang gagawin natin ay gumawa tayo ng catalog. So, gumawa na ako dito ng product na gagamitin natin sa production order. Beef steak. Ayan, beef steak. Gumawa na ako dito. Tapos, kung makikita mo, 0 yung stock niya. So, ang gagawin natin, magpuproduce tayo ng 10 servings, tapos magkakaroon to ng 10 pirasong stock, tapos 10 lang yung pwede nating ibenta. Kung magbenta tayo ng 11 or magbenta yung stock mo ng 11, ibig sabihin, ginalaw nila yung inventory. Nagbenta sila ng hindi pinadaan sa production order. Ang mangyayari, magugulo yung stock mo. Possible na pwedeng manakawang ka, pwedeng madaya ka, ganun. Okay? So, meron na akong catalog dito, beef steak. Punta tayong recipe. Create your recipe. So, gawin natin ay, kunyari, beef steak recipe. Yung output na gusto kong mangyari ay beef steak. Beef steak. Quantity, 10 piraso, 10 servings. Tapos, ilagay natin yung kanyang mga ingredients. So, yan guys. Andito na ang ating recipe. Bali, ilagay pa natin isa. Cooking oil. Yan, tapos lagyan natin yung kanyang quantity, 0.25 liters. Okay, so ito na ating recipe. I-click mo na yung save. Yan, meron na tayong recipe dito. Ngayon, i-production order natin. Create your first production order. Tapos, ilagay mo lang yung recipe dito. Tapos, ito sa main mababagsak yung item. Number of batches, pwede mong gawin yan, dalawa, automatic nag-a-adjust yan ang total quantity. Pero ngayon, 1 batch lang muna. Tapos completed, lagay natin yan, save. Yan, okay na. Meron na tayo ditong na-produce na beef steak. Makikita mo dito sa inventory na yung recipe na ginamit mo ay nabawas na dito sa mga ingredients. Halimbawa, isa doon sa ginamit natin, beef. Itong beef. Ayan, 8.5 na lang, kanina 10 kilos. Pag tinignan mo sa transaction history and production order, ginamit niya 1.5. So, lahat ng recipe na ginamit natin ay binawas na. Kahit na hindi mo pa siya nabebenta. Unlike sa ingredient base, kada benta, automatic na binabawas sa inventory. So, makikita mo naman dito sa catalog, yung beef steak mo, meron na siyang laman na 10. Ayan. So, ganun gumagana ang ating production order feature. Okay, dito naman tayo sa dedicated printers. Ang dedicated printers ay para sa mga businesses na merong hiwa-hiwalay na departments. Halimbawa, kitchen, bar, milk tea station, at iba pa. So, ang nangyari dito guys, automatic tong nagpiprint ng order sa tamang printer para mabilis at maayos yung workflow ng store. So, simulan natin mag-add tayo ng printer. Add ka lang ng printer. Tapos, halimbawa, ito, kitchen. Piliin mo yung kung saang store to. Tapos, pumili ka ng tamang size. Enable or disable mo tong auto print. Kapag automatic na, pag may bumili, automatic na lalabas yung mga resibo sa kanilang mga printer. So, kitchen, halimbawa, magpiprint doon, halimbawa, dessert, main dishes, appetizer, seafoods. Okay.
Tapos yung isa namang printer, halimbawa, ito, drinks. Yan. Para sa drinks yan. Halimbawa, ibang printer size. Create ka lang. So yan, meron na tayong dalawang dedicated printers. So ang mangyayari po, pagdating mo sa point of sale, tapos meron ditong printer setting, automatic na lalabas yung mga dedicated printers na yon, tapos i-connect mo lang yung app doon sa mga printer na yon. So ganun lang kadali gamitin ang dedicated printer. Okay, sa customer display naman tayo. Bali, ang feature na to ay para sa mga may secondary screen. Tapos, nakikita ng customer habang sila ay nagbabayad. Makikita nila yung items, yung prices, yung total para malinaw at transparent yung transaction. So, unang gagawin natin ay gagawa muna tayo ng account. Punta ka sa settings, tapos users. Tapos gagawa tayo ngayon ng user account para sa ating customer display. Sa role, gawin mong customer display. Tapos email, halimbawa display at sample.com. Password. Save. So yan, meron na tayo ditong account para sa customer display. Yung customer display natin, kailangan meron kang secondary screen, hindi mo kailangan ng kable para i-connect kung saan saan. Bali, account lang yung ilalagin mo, kailangan na connect to sa wifi, okay na yon. Halimbawa, ilalagin ko to sa ibang device. Magbubukas pa ako ng isa pang window. So guys, ito na yung ating dalawang window. Imagine mo dalawang tablet to. Ito, nakaharap sa cashier. Ito, nakaharap sa customer. So ngayon, ilagay mo rito yung credential mo. Tapos, dito, sa device mode, punta tayong customer display. Enable natin to. Yan. So, ilalagin ko yung ginawa nating customer display na account. Login ka lang. Ganyan, okay na. Pwede mong makita dito yung sa restaurant na branch. Wala tayong sinet, main. Pwede mo i-full screen yan. Tapos, so mag-order tayo. Halimbawa, bottled water. Yan, lumabas na dyan. Calamares. Yan, damihan natin. Ayan. Tapos, pag proceed to payment ko dito, so yan, lalabas yan, thank you. Your order has been completed. Yung customer mo, pwede maglagay ng email dyan para mag-send ng resibo online. Tapos dito sa device mode, customer display, pwede ka maglagay dito ng iyong image. Yan. So dito, lalabas yan dyan. Para yan. Load ko lang. So guys, ganun lang kadali gamitin ang ating customer display feature. Okay, dito naman tayo sa user management feature. So ang feature na to ay para i-manage ang mga staff roles, accounts, permission, store access para kontrolado mo kung sino lang yung gagawa ng transaction sa POS at sa inventory. So, sample na natin. Gawa tayo ng new user. Full name, lagyan natin Ryan Anatoly. Anatoly Ryan at sample na lang. Password. Tapos, main yung kanyang accessin. Tapos, sales lang muna. Sales and expenses. Save. Okay, so meron ka na ditong isang stop. So, user access yan para sa system. May dalawang paraan para ilagin tong account na to. Una, magla-log out ka, tapos directly mo ilagin yung credential ni Ryan Anatoly. Pangalawa ay storefront mode. Dito sa device mode, tapos storefront mode, lagay mo lang yung restaurant main, tapos enable. Yan, lumabas siya dito. Pwede mong piliin yan, tapos yung kanyang password. So, ginagawa lang natin yun. Halimbawa, nasa tablet yung admin account mo. Tapos, mag-storefront mode ka, iiwanan mo yung tablet dun sa store. Pero kung meron ka naman separate na tablet, dedicated lang para sa staff. So, pwedeng direct na login na lang or yung storefront mode, kung marami kang staff, pwede silang pumili na lang doon ng mga user account. So, yun yung purpose ng storefront mode. Tapos, para
matesting natin na gumagana tong account ni Ryan Anatoly, magbukas tayo ng dalawang browser. Okay, halimbawa, dalawang devices to, no? Etong isa, yung cashier mo na nandun sa store mo, ito naman yung account mo, admin. So, halimbawa, si Ryan ay mag-start ship na siya. Lagay niya lang dito, 0. Tapos nakabenta siya, halimbawa, bottled water, grilled tuna, ayan. Proceed to payment lang. Ayan, nakabenta na siya ng isa. Tapos dito, makikita mo na nakabenta na siya. So ayan, last order less than a minute ago. Ayan, meron siya nabenta dito. Makikita mo rin sa sales, tapos user ships. Dalawa na yung active natin. Si Ryan naka-open. Ayan, 810 yung kanya. Yung isa naman yung sayo. Okay? So, halimbawa, mag-out na si Ryan. Ship management, tapos end ship. 810. Ayan. Cash matching. May kita mo dito sa user ship, si Ryan, ayan, completed. Nag-close na siya. Ayan. Okay guys, ganon ang function ng user management feature ng Merchant Tree. Okay, punta naman tayo sa employee management feature. Ang feature na to ay para i-manage yung information ng lahat ng employee mo. Attendance, work schedules, salary, kasama yung automatic computation ng overtime, deductions, at additional pay. So ngayon guys, gagawa tayo ng employee. Gawa tayo ng dalawang employee. Click nyo. So lagay natin dito si Vladimir. Vladimir Reyes. Contact number 0955123456 Email, address niya, Cavite na lang. Cavite na lang muna. Full time, tapos employment date, employment and date, wag muna tayo maglagay dito. PIN, daily rate 650. Base number of hours 8 hours, tapos break hours 1 hour. Overtime rate, sabihin natin 150. Okay, yung 8 na base number of hours tsaka break hours na 1, ano to, parang 8 to 5 p.m. yung pasok. Tapos pay overtime, lagay natin. Ito, importante to. I-assign mo siya sa main. Kung doon siya sa main, save. Gawa pa tayo isang account. Ryan Anatoly. Contact number, sample lang yan guys. Kung matandaan yung ginamit natin kanina. So address, sabihin mo na lang Metro Manila. Link user account. Since si Ryan ay cashier, pwede mo siyang i-link dyan. Para kung si Ryan ay magkaroon ng discrepancy, magkaroon siya ng mga negative sa kanyang sales, automatic mababawas yun sa sahod niya. Daily rate, sabihin mo ng 650 na lang din muna. 8 to 5, tapos overtime 150. So same settings. Ayan, meron na tayong dalawang employee. Okay, meron dalawang paraan kung paano magka-clock in yung mga employee mo. Number 1, yung POS tablet mismo nung cashier mo, okay to sa mga konti lang empleyado. Pangalawa, magkaroon ka ng dedicated device, okay to para sa mga maraming empleyado. Ngayon, sample na natin yung number 1. Clock in tayo doon sa POS tablet nung cashier mo. So magbubukas ako dito ng isa pang window. So yan. Parehas yung admin, Juan de la Cruz. So si Juan de la Cruz. Okay. So magkaibang tablet to. Ito yung tablet nung cashier mo. Ito yung tablet mo. So ang mangyayari, dito sa device mode, punta ka sa storefront mode. Tapos, piliin mo yung store. Enable mo yan. Tapos i-login mo dito si Ryan. Hindi pwedeng mag-direct login si Ryan. Kailangan padaanin mo sa storefront mode. Pag nilogin mo directly yung account ng staff mo, walang lalabas na attendance. Pero pag storefront mode, meron yan. So, attendance. So, yan. Lahat ng staff mo pwede rito mag-clock in dito sa POS tablet ni Ryan. Sample natin. Okay guys, test natin. So, nakapag-test ako ng isa dito. Test ko ulit. Clock in. Yan.
Next, lagay mo lang yung pin. Ayan, okay na. Tapos makikita mo dito sa admin mo, sa tablet mo, sa device mode, tapos attendance tracker. Yan, makapag-lock in na si Ryan. So magka-clock out na si Ryan. Yan, nag-out na siya. So makikita mo dito, pag reload mo nito, pag nag-refresh yung app mo, okay na. Naka-out na siya. Okay, so ganun yung takbo nung pag POS tablet ng cashier mo yung ginamit. So kapag naman ang gagamitin natin ay dedicated device, maggawa ka lang dito ng account sa users. Tapos sa role, lagay mo ay attendance tracker. So halimbawa, password. Yan. Save mo lang. Okay na, meron na tayong attendance account dito. So gamitin natin yan. Yan yung pwede mong ipang login kahit hindi storefront mode. So ano yan, yan yung dedicated device. Logout lang natin to. Exit. Then login natin. Yan. So, ito yung dedicated device mo, guys. Pwede mo siyang i-full screen. Pwede mong palitan dito ng branches. Pero ngayon, nasa main lang siya. So, ganun ang takbo ng ating dedicated device. Okay? So, tapos balik tayo sa admin. Makikita mo dito sa employees, tapos attendances. So, ito yung kanyang attendance. Nag-lock in siya kanina. Wala pa siya masyadong naipasok na oras, kaya wala tayong data dito. Pero halimbawa lang, no? Para lang sa demo na to. Pwede mo rin gamitin to, halimbawa, hindi siya nakapag-clock in, nalimutan mag-clock in. Pwede mong gamitin to. Gawa ka ng bagong attendance dito, new. Tapos, kunyari si Ryan. Tapos, store. Halimbawa, 8 to 5. 8 to 5 p.m. Yan. Save. Ayan, 9 hours. 650 yung gross pay. Tapos, ayan, total pay 650. So, dito lahat ng attendance formation niya. Tapos, pag may deduction siya, halimbawa, deduction 100. Pwede ka maglagay ng notes dito. Automatic yung total pay na bawasan. Save mo lang. Yan. Tapos, halimbawa, gagawa ka pa isa kay Vladimir. Save. So, ayan. Okay na. So, halimbawa naman, magbabayad ka na. Gusto mo na silang pasahurin. Punta ka lang dito sa reports. Tapos, employee reports. Pwede ka dito maglagay ng date range, kung quincenas, o kaya naman ay monthly. Arawan, pwede rin. Anong store, sinong employee, pwede mong piliin dyan. So, ngayon, halimbawa, gusto mo lahat sila pasahurin na. Create ka lang dito na expense. Automatic gagawa dito ng expense. May notes dito na 550 tsaka 650. Pero yan, nakadrop pa yan. Kapag nabayaran mo na, paid mo lang. Category, payroll. Amount 1-2. Create expense. Yan, makikita mo dito sa expenses. Ayan, naggawa na ng payroll dito. Kita mo rin yan sa financial summary. Yan, payroll. Tapos, balik tayo doon sa employee reports. Pwede mo yan i-export. Yan, CSV file. So, ganyan yung tsura ng exported file. Okay guys, ganun lang kadali gamitin ng ating employee management feature. Okay guys, punta naman tayo sa business days. Itong business days, nandito yung isang buong araw na benta mo. Kahit na sabay-sabay nag-punch yung mga staff mo, iba-ibang shipment yan, basta lahat ng nabenta mo sa lahat ng ship nandito sa business days. So, halimbawa, etong store ng restaurant main, February 17. So, makikita mo yan, nandyan. Ito yung kanyang sales.
payment method, tapos yung kanyang product. Tapos punta naman tayo dito sa financial summary. So dito dito sa financial summary, nakalagay lahat ng total sales mo, expenses, at yung mga breakdown. So dito madali mong makikita ano yung performance ng business mo. Madali kang makagawa ng smart decision dito. So dito pwede mong makita yung date range. May preset tayo dito, today, yesterday, and today. Tapos, nangyari ngayon, 1 to 17 muna yung kuhain natin data. Pwede mong gamitin yung period, day, week, month, year. So, wala pa to dahil February pa lang eh. All store, pwede mo makita yung branches mo dito. Gross sales, gross profit, net sales, expenses, net profit. Tapos may tooltip yan dito. Ayan. Payment breakdown, kung anong payment yung ginamit. Pati sales category, anong category malakas sa business mo. At lahat ng nabenta ng business mo, ng store mo, sa period na yon. Kita rin dito yung expenses breakdown. Okay guys, punta naman tayo sa sales reports. Ang feature na to ay para makita yung summary ng lahat ng benta mo sa store. Bali makatulong to para matrack ang sales trends, top at saka non-performing products, customer sales at iba pa. Para maayos yung business decision making mo at saka makita mo yung overall operations. Ano na ba nangyayari? So meron tayo ditong tatlong tab, sales by period, sales by product, sales by customer. Pwede ka ditong mag-set ng date range. So ngayon, gawin natin data ito mo ng 1 to 17. Period, day, stores, all stores na lang. Pwede kang mag-set dyan ng branch, pero wala tayong data sa branch eh. Kaya main na lang muna. Pwede kang mag-set dyan ng paid, unpaid, partial. Pwede kang maglagay ng product. Kamusta yung sales nitong bangus sisig? So yan, kita mo yan. Tapos customer, yan, kita mo dito. February 17, kita mo agad anong petsa siya umorder at saka ilang percent yung margin mo sa kanya. Okay? So, balik tayo doon. So, kita mo dyan yung gross sales dito. Parang similar doon sa financial summary pero kita mo yung discount dito. Net sales, gross profit, walang expenses dito. Tapos, kita mo agad yung daily sales mo dito. Gross sales, discounts na nagawa mo, net sales, cost, gross profit, ilang orders. So, sample ko lang yan guys ha. Kaya mababa. Ilang orders yung nagawa mo per day, tsaka margin. So, ito, power to guys kasi syempre may mga business owner na gusto nila mag-set, halimbawa 50% margin, 40% margin. Gusto nilang i-maintain yung margin sa ganung percent lang. Kapag bumaba sa 40, syempre kailangan nila i-check anong mali. Ano yung kulang, bakit nagkaganon. So, importante yung margin na yan. Tapos, pwede rin hour. Hour. Kunyari, today. Ito ang maganda rito kasi kita mo yung spike saan lumakas yung benta mo. So, magandang data to sa araw-araw kung meron kang ganito. Kita mo agad dyan sa nag-spike alas 4. Okay? Tapos, pwede mo rin yan i-export. Pwede mo rin makita dito yung information ng lahat ng labels. Sales by product naman. So, makita mo rito yung breakdown ng performance ng bawat product. Based dito sa date range na to. So, ilagay muna natin tong all stores. Tapos, payment, makikita mo rin dito. Kung partial, wala lang ako dito ng data. Paid na lang muna. Pwede ka rin pumili ng product dyan. Parang similar din. Pero dito, kita mo kung ilang quantity yung nabenta. Pwede mo rin yan export. Tapos, nandito yung info. Sales by customer. Based dito sa date range na to, pwede ka dito mag-filter ng customer. Isa lang kasi yung customer ko eh. So, yan si Jenna. 350 yung sales. Kita mo dyan, last purchase niya. February 17. So, kanina lang yan. Kita mo dyan kung ilang orders, magkano yung unpaid. So,
So, kung marami kang customer, madali mo makikita lahat dito sa Sales by Customer Report. Punta naman tayo dito sa Inventory Reports. Sa Inventory Reports naman ay para makita yung status ng lahat ng products sa store mo. Dito mo makikita inventory valuation, usage and forecast, inventory adjustment, at inventory history. So may 4 na tab dyan. Okay? So para maging maayos yung restocking mo, magkaroon ka ng maayos na decision making sa inventory at ma-manage mo ng maayos yung cost. Tapos yung efficiency ng business mo makita mo. So una, inventory valuation, napaka straightforward nito. Ito yung value ng lahat ng inventory mo. Pwede mo gamitin yung location dito, tapos specific na product, halimbawa butter. Yan. Kita mo yung ilan na lang yung stock, inventory value niya. Tapos, pwede ka rin mag-export dito. Usage and forecast naman, para makapture mo yung usage ng lahat ng inventory mo sa bawat sales. Para magkaroon tayo ng forecast, average daily usage, weekly usage, average monthly usage. Ayan. Makikita natin dito. Based dito sa date range na to. Pwede ka dyan mag-search ng specific product din. So dito makikita mo rin yung days left. Ilang araw na lang ba bago ako mawalan ng stock. Tapos quantity use 40 pieces dito sa range na to. So magandang feature to guys kasi may forecast ka, di ba? Kung lagi kang alert, safe ka na hindi ka maubusan kapag dumagsa yung sales, di ba? Inventory adjustment naman, lahat ng adjustment na ginawa sa business mo, kita mo dito. Based dito sa date range na to. Location, tapos reason, halimbawa damage. Yan, ang kalamansi damage 20. Value niya ay 40, na minus na siya sa sa valuation mo. Tapos pwede kang pumili ng item diyan, specific item. Yan, kita mo rito yung reason, ilan yung quantity, tsaka yung value. So yan, kita mo lang. Pwede mo resort yan. Okay? Value. Yan. Tapos, pwede mo rin yan i-export. Inventory history naman, ito naman yung lahat ng movement ng stock mo. Based dito sa date range na to, ayan yung ito yung na-generate niya. Dito sa location, yan, restaurant sa main. Filter ng user, pwede. Halimbawa si Ryan. Kita mo dito yung item name. Ano yung mga na-move niyang inventory. Tapos, anong transaction type. Kita mo dito. Kunyari SO. Sales order. Yan, kita mo dito yung mga stock na nabawas. So, balik tayo doon. Types, pwede ka mag-filter din dyan para mabilis mo makita lahat ng mga movement ng product mo. Tapos, pwede ka rin mag-export dito ng lahat ng inventory item mo. Based dito sa range na to. Tapos, info sa lahat ng label ng page na to. Dito ng picture na to. Okay? So guys, ganun lang kadali gamitin ng Merchant Tree. Kung meron kang tanong, pwede ka mag-message sa Merchant Tree Facebook page. Visit merchanttree.io to learn more. Thank you. Bye-bye. God bless.